Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso po na ito ay lagi naming pagpupugay. Personally, lagi kong pagpupugay na sakripisyo niya. Mabuhay po kayo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Kwasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So narinig po natin sa ating Ebanghelyo. Pinagmamasdan si Kristo ng mga tao, pero pinagmamasdan din niya, pinapanood din niya ang mga ito. Magko-confess po ako sa inyo. Kung minsan, pinapanood ko rin kayo. Nakita niyo po yung mga malalaking CCTV na yan sa loob ng simbahan? Matindi resolution niya. Marami yan. At yung pinakamalaking monitor niyan, nasa loob mismo ng kwarto. So habang nagbibihis ako, pinapanood ko talaga. Lalong-lalo na kapag aabutan ko pa kayo na nag-uuna-unahan sa upuan. Nakakatuwa lang kasi Timo, excited na excited sila. Nakakatuwa. Kesa naman, napakabigat ng inyong mga pasa pagsisimba, di ba? Mas maganda na yon. Na-excited kayo sa pagsisimba. Pero mas natutuwa ako kapag namimili nga kayo ng upuan. Kasi sigurado ako, mayroon kayong iba-ibang dahilan. Pinakamarami ang pumipili ng upuan sa unahan. Para nga naman, focus ang atensyon. Walang masyadong distraction. May pumipili ng upuan na malapit sa aircon. Para nga naman malamig. May pumipili naman ng upuan na lihis sa aircon kasi nilalamig. May umuupo dun sa pinakagilid para nga naman wala silang katabi sa isang side. May pinipili ang upuan sa itaas para kita nila ang lahat. May pumipili ng upuan na malapit sa exit o CR para mas madaling lumabas. May mga gusto dyan sa may bandang gitna, dyan sa may pahalang na awang, para nga naman daw mas malaki yung legroom nila, para lang eroplano . Samantala, may mas gusto kung minsan sa labas talaga ng simbahan, lalong-lalo na kung madaling araw at hapon, hindi naman umuulan, mas presko nga naman, fresh air nga naman. At mas maganda ang audio at ang sounds. So hindi natin minamasama ang iba-iba yung dahilan. Basta, wag lang yung dahilan ng mga pumipili ng upuan sa ating Ebanghelyong napakinggan. Dahil pumipili sila ng upuan para sila'y maparangalan. Places of honor. Don't get it wrong. Hindi naman po masama na maghangad at magkamit tayo ng karangalan, okay yan. Dangan nga lamang dapat sa tamang paraan. At binibigyan tayo ng ating mga pagbasa ng tamang paraan. Paraan ng kababaan ng kalooban. Humility. Because let's face it. Let's admit it. Maganda man, gwapo man yung tao, marami man siyang mga material na bagay na kay mamahal, mayaman man siya, makapangyarihan man siya, sikat man siya, pag mayabang yan, ekis yan. Ayaw natin yan. Ayaw natin ng mayabang. O pwedeng pakiharapan natin sa harapan na yan, pero pag talikod niya, pinag-uusapan na ng negatibo yan. Peking karangal. Gusto natin mababang kalooban. Alam po ninyo, sa NBA, maraming mga sikat, magagaling na players mula noon hanggang ngayon. Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Paul Pierce, Stephen Curry, Nikola Jokic. Pero, mabibilang mo sa iyong mga kamay ang sinasabi sa lahat ng mga magagaling at sikat na players, yung well-loved, most loved player.
Mabibilang mo yan sa kamay. At isa dyan ay si John Derrick Rose of Chicago Bulls. In fact, may mga nagsasabi at wala namang halos kumukontra. Si Derrick Rose ang mayroong almost zero haters. Imagine that. Magaling yan. Di ba ang sinasabi natin, pinupukol ang mga punong mabunga. Magaling, mabilis yan. Nagko-crossover yan. Nagdadunk yan kahit maliit yan. Ay, kagandang tingnan. Bakit? Maliit lang eh. Kaya yung hang time maganda. Binablock niya kahit mas malalaki sa kanya. Magaling mamasa yan. Between the legs, behind the back, no look pass. Ay. Clutch shooter din yan paminsan-minsan. Pag sinabing clutch shooter, talagang pag nag-shoot yung kinakailangang point para manalo yung kanilang kupunan. Ay, ganyan. Galing. Kaya nga nakapagtataka na almost zero basher or hater. Kasi mas maraming fans si Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Mas maraming fans kaya sa kanya. So po pwede talagang i-hate siya ng iba na hindi nag-idolize sa kanya kung ikukumpara siya sa idol nila, di ba? Pero hindi. Hindi nila magawang magalit, magkabayas against sa kanya. Alam niyo po, ang isa sa pinakadahilan, yung kagalingan, given na yan eh. Because Derrick Rose is a humble man. Chinek ko para sigurado, kasi mga articles lang yung nababasa ko. Tinanong ko si paring AI, is Derrick Rose a humble man? Ay, ang sabi, yes indeed, Derrick Rose is well or most described by his fellow players, by the media, by the fans, as a humble man. Humble kasi, in and out the court, mabait. Mabait talaga. Ahimik lang din. Mabait kasi, kahit na mabilis eh. Kahit nakalampas siya, hindi yan sabihin sa kanyang nalampas ng kalaban, sa kapunta. Humble kasi kapag nakapag-layup ng ganon, tapos counted, may kasama pang pow. Hindi siya nagje-gesture ng too little. Hindi niya ginagawa yan. Kapag nakabag-dunk siya sa isang mas malaki sa kanya, hindi niya fine-flex ang muscle niya. Kapag na-block niya yung mas malaki sa kanya, hindi siya nagje-gesture ng ganito. In fact, yung mga clutch shot niya, yung nanalo yung kuponan niya, hindi siya magbabay-bye gesture. Hindi siya mag-night-night gesture. Ayun yung reaction niya, oh. Ganyan lang. Binubuhat na siya niyan. Nagkakagulo na ang kanyang mga kakampi niyan. Nakita niyo yung reaction? Ako nga makablock lang ako, tontuhan na ako. Kahit wala pa ako napupuntos nun. Yan. And of course, not to mention, marami siyang mga tinutulungan charitable institutions. Di ba? Gusto natin. Pararangalan mo talaga yan. Kaya, almost zero basher or hater yan. Well, love. Kasi gusto ng tao. Sa PBA, meron din tayong ganyan. Sa mga pamilyar dito sa PBA, lalong-lalo na sa ngayong generation, sino yon? Sino? Sigurado ko, isa lang yung maiisip niyo. Junmar Fajardo. Nakamakailan ay inawardan ng kanyang pang-12 lang naman. Best Player of the Conference Award. Alam po ninyo,
Yung sumunod sa kanya na may pinakamaraming nakuwang award na ganyan, si Daniel Defonso, 5. 5. Siya 12. Malakas pa siya. Sikat pa siya. Oh. Isipin po ninyo, pwedeng isipin ng PBA, ng board, ng fans, ng media, ng mga players, ibigay naman natin sa iba. Puro na lang siya. Pwede yun eh. May mga nag-a-award ng ganyan. Kahit nakarapat dapat bigyan ng award yung isa, sabihin, ay siya na naman, iba naman. To encourage everyone. Pwede yun eh. Pero bakit hindi sila nangingimi na siya ang bigyan ng karangalan? Bukod sa magaling, mabait, humble, hindi nagrereklamo, hindi nangaasar. Kahit malaking tao, pwedeng masaktan o mabiro ng kung sino, kahit sino. Bago pumunta ng court yan, ayan, magdadasal muna yan. At mabait in and outside the court. Mabait. Lalong-lalo na sa magulang, sa kaniyang ina. Kaya hindi ka mangingimi na bigyan siya ng karangalan. Hindi magiging issue sa iyo kasi magaling na mabait eh. O di ba yan ang sinasabi ng kasabihan sa Ingles? Respect is earned. It is not given. Which also means this way, na hindi tayo mabibigyan ng automatic na karangalan dahil lamang sa kapangyarihan na meron tayo, sa estado ng buhay na meron tayo, sa yaman mo, sa kagalingan mo, sa kahusayan mo, sa talino mo, sa talento mo. No, hindi matik na binibigay yan. In fact, tayo ang magbibigay ng karangalan sa mga bagay na yan kung totoong tayo kagalang-galang. Not the other way around. Hindi yung mga bagay at tao sa ating buhay ang siyang magbibigay sa atin ng karangalan. Tayo ang magbibigay ng karangalan sa mga bagay at tao na yan. Yun ang sinabi ng Professor Emeritus ng UP na si Maria Serena Diokno. Anong sabi niya? Positions do not confer honor. You bring honor to the position. May parang dagdag pa siya. Parang sinasabi niya, may mga nakaupo nga ngayon. Tinatawag nating honorable dahil sa kanilang position, your honor. Pero hindi talaga kagalang-galang. Tayo ang magbibigay ng karangalan sa mga bagay at tao sa ating buhay kung tayo tunay na magiging kagalang-galang. At ang pinakaparaan na tayo maging kagalang-galang, kababaan ng kalooban. Sapagkat kalugod-lugod sa Diyos at sa tao yan. Yung kababaan ng kalooban na sinasabi sa ating unang pagbasa, na may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, natanggap ang katotohanan na ang lahat ng bagay ay hindi natin kayang gawin o hindi natin kayang malaman. Kababaan ng kalooban na sinasabi sa ating gospel reading, na unassuming, mapagkawang gawa kahit na sa mga walang maigaganti sa atin. Yung sa kabila ng mataas na kalagayan mo, pupwede ka pa rin malamangan o maunahan ng ibang tao. Yung sa kabila ng magandang kalagayan mo, katatayuan mo, pwede ka pa rin maramdaman ng mga mas mababa sa iyo. Yun ang tunay na kababaan ng kalooban na makapagbibigay ng tunay na karangalan. Sapagkat tunay na karangalan, yung hindi lang ang tao ang magpaparangal, kundi lalong-lalo na ang Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang siyang nagparangal sa atin, siya na nangakong ang mga nagpapakababa ay aking itataas, walang sino man ang pupwedeng makapagpabagsak na sa atin. If God decided to exalt, to raise us up, nothing and no one can hold us back. Hindi tulad ng peking karangalan. Karangalan dahil mayaman ka lang, karangalan dahil makapangyarihan ka lang, karangalan dahil magaling ka lang, karangalan dahil may itsura ka lang. Peking yan, sapagkat nakadepende lang yan sa kung ano man o kung sino pa man. Peking yan, sapagkat kung yan lang ang dahilan, ay nakaw, at tayo magyayabang, nangako ang Diyos
ang mga nagpapakataas ay ibababa niya naman. At kapag ikaw o tayo ay binaba ng Diyos, walang sino man ang pupwede nang magpataas sa atin. Walang sino man ang pupwede nang magsalba sa atin kapag ang Diyos na ang siyang nagbaba sa atin. At darating yon, yung pagbaba ng Diyos sa mga nagmamataas sa oras na hindi nila inaasahan. Kasi kung yun ay inaasahan mo, ibababa ka ng Diyos, bababa ka na. Tutulong ka na. Magiging magalang, magiging mabait ka na. Kaya yung pagbababa ng Diyos sa mga nagpapakataas, darating yon sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya, mararamdaman mo talaga yung paglagapak mo pag nangyayari yan. In the same way, yung pagtaas ng Diyos sa mga nagpapakumbaba, darating din sa oras na hindi mo inaasahan. Dumating yon kay Abraham, hindi niya inaasahan yon. Dumating yon kay Joseph in the Old Testament, hindi niya inaasahan yon. Naging pinakamalaking o mataas na pinuno siya, second to the highest na pinuno ng Egypt. Dumating yun kay David, pastol lang siya. Akalain mong mapapatay niya si Goliath at magiging hari siya. Dumating yung kay Maria. Yung bang all the while, kala mo walang nakapapansin sa'yo, pero nagpapakababa ka lang, ginagawa mo lang yung tama. At yung duties mo, bigla kang itataas ng Diyos. Yun. Kasi hindi bigla ang pagtataas ng Diyos sa'yo. Dahil noon pa man, nakikita ka na niya at natutuwa na siya sa'yo. Ano ang sabi ng anghel kay Maria? Nalulugod ang Diyos sa iyo. Yun ang sabi sa Bible. Ang Diyos ay nalulugod sa mga mababang loob. Pag sinabing nalulugod ako sa iyo. Gustong gusto kitang tinitingnan. Yun ang ibig sabihin ng nalulugod ka. Okay? So, ibig sabihin, matagal nang tinitingnan ng Diyos ang kababaang loob ni Maria. At kuhang-kuha niya ang favor ng Diyos. Nakakatuwa ito. Napakabait, napakababang loob. Pero pag tayo nagpapakataas, nagpapakayabang, kuhang-kuha natin ang inis ng Diyos. Kaya kapatid, kung tayo nagpapakababa, parang hindi nare-recognize yung ating mga ginagawa, tuloy mo lang. Hindi mo mararamdaman, biglang ataas ka ng Diyos. Ipapakita niya ang iyong halaga sa mga taong hindi nakakakita. Ibibigay niya sa iyo ang katarungan o ang hustisya. Ipapakita niya na tama ka at mali sila. Darating yan. Basta tayo kalugdan niya. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Ilagay